Magandang buhay mga kabukid, panibagong araw at panibagong hamon na naman ang buhay. Dito nga ay kukuha na ako ng aking alagang baka at papainumin ko na. At nang makuha ko nga yung aking alagang baka ay may napansin akong sugat sa kanyang likuran. Baka kaya ito ay nakagat ng isang insekto dun sa kanyang pinagtalian. Kaya sobrang magaan itong kanyang sugat. Kung ay lalagyan nga ni nanay ng gamot para ito'y mabilis na gumaling. Mabuti na lang at maaga kaming pumunta dito. Kawawa naman itong aking alagang baka at talagang may sugat at namamaga. At nang matapos nga lagyan ni nanay ng gamot ay ito at kumakain na sila. At yung mga alagang kambing ni nanay nakatambay dito sa gilid. Matapos ko nga painumin yung aking alagang baka ay kumuha na rin ako nitong haligi. Gagawa kasi tayo ng kulungan ng ating baboy at gagawa na rin tayo ng ating kubo para hindi tayo pabalik-balik na magbiyahe dito sa loob. Para makatipid din tayo sa gasolina. Sayang din naman kasi yung gasolina na binabiyahe natin kada araw. Wala naman tayong gagawin sa Udyongan kaya dito na lang tayo titira. Dito na tayo mamamalagi. Mahirap kasi kung yung ating alagang bika hindi natin mapapakain ng maayos. Pag hindi kasi natin mapapakain ng maayos yung ating alagang biik kaya hindi yung lalaki ng maganda. At nang maputol ko nga yung kahoy ay sumabit dun sa kabilang puno. Kaya nahirapan akong tanggalin itong aking pinutol. Iba talaga mga kabukid kapag nasa bundok ka, makakalibre ka sa mga ibang materyales na gagamitin mo pag gagawa ka ng mga kulungan o bahay. Kaya pinagtsatsagaan kong tanggalin lahat. At nang matanggal ko nga dyan ay lilinisan ko na yung ating kahoy na naputol. At pagkatapos nga nating linisan yan ay babalik muna tayo dun sa bahay ni Lola para magpahinga. At pagkarating ko nga dito sa bahay ni Lola ay nakita ko yung ating alagang baka na nagpapahimas kay nanay. Diyan nga umupo muna ako saglit at nagpahinga. Naawa talaga ako dito sa aking inahing baka dahil may sugat. Diyan nga hindi ako mapalagay, nilagyan ko ulit siya ng gamot para gumaling agad. Ibang iba talaga pag may alaga ka, sobrang hirap din kapag may sakit sila. Hindi ka mapalagay kasi iniisip mo baka lumala yung sugat niya. At dito nga dumating yung aking pamangkin at biniro-biro ko pa. Nang matapos nga ako magpahinga ay pumunta ako dito ulit sa isang puno at puputulin ko na rin. Dito naman ay iniisip namin ni nanay kung saan namin papatumbahin yung puno. Marami kasing katabing puno at baka sumabit na naman kagaya nung sa akin kanina. At dito nga sisimulan ko ng putulin yung puno. Itong puno nga pala na pinapatumba ko ay isang ipil. Maganda kasi itong gawing haligi dahil matibay ito at hindi agad basta-basta lumalambot. Lalo na pag binabaw natin sa buhangin. Diyan nga ay medyo natatagalan ako sa pagputol ng ating gagawing haligi dahil medyo malaki din naman kasi itong puno na ito. At matigas pa yung gitna dahil nangingitim-ngitim na yung gitna niya. At ang kagandahan dito kapag ginawa mo itong haligi ay ito'y nananariwa. Kung minsan nga ay nabubuhay pa ito kapag ginawa mong haligi, nagkakaroon ng mga dahon. At dito nga papalitan muna ako ni nanay para makapagpahinga daw ako ng kahit konti. Mabuti na nga lang at nandito si nanay at sinamahan ako. Naaalangan pa kasi ako dito, talagang bago pa lang ako dito sa bundok ulit. Baka kasi magalit yung ating mga kaibigan kaya talagang nagpapasama ako kay nanay. Si nanay kasi dito ay palagi nang pumupunta kaya sanay na. At matapos nga ako magpahinga ay pinalitan ko kagad si nanay at malapit na rin itong matumba. Diyan nga itutumba na yung ating punong pinuputol. At sa kasamang palad ay sumabit na naman sa katabi niyang puno. At nahirapan na naman akong tanggalin lalo pat mas malaki itong pinutol ko ngayon. At ang masakla pa doon ay sumabit pa yung dulo nitong puno na pinutol ko. Kaya hindi talaga basta-basta matatanggal. Mabuti na lang naputol yung sanga na sinabitan nitong puno na ating pinutol. At dito ay dahan-dahan na rin itong bumagsak. At nang bumagsak nga ito natlilinisan ko na. Dito nga tatanggalin ko na yung dulo dahil hindi na rin naman natin mapapakinabangan. At dito nga malapit ko na matapos maputol yung dulo. At pagkatapos nga natin maputol yan ay pupunta na rin tayo dun sa bahay ni Lola at para magpahinga. Papakot na lang natin yan mga kabukid para madala dun sa taas. Mabigat kasi mga kabukid. At dito ngayon nagpapahinga na ako dahil mamaya-maya ay uuwi na rin kami ng Udyongan. At hanggang dito na lang ang ating kaganapan ngayong araw mga kabukid. Thank you for watching.